Lagi po nating tatandaan sa pag-aral ng Biblia ay meron pong tamang procedure. Ang tamang procedure, mahal kong mga kaibigan. Una, sino po ang nagsasalita? Pangalawa, sino ang kanyang kausap? Pangatlo, ano ang pinag-uusapan? Pang-apat, anong kultura mayroon sila? Panglima, kailan ito sinabi? Pang-anim, saang lugar ito sinabi? At ano ang biblical background at ano rin naman ang conclusion. Mahal kong mga kaibigan, isa pong napakahalagang bagay na ating isalang-alang ang tamang prosedur ng pag-aaral ng Biblia. Na kung ating pong babalikan ang biblical background, mahal kong mga kaibigan, sa aklat po ng Marcos 7. Sa Marcos 7:1, kung ating pong balikan, ang mga alagad ni Kristo ay kumain ng tinapay na hindi po naghugas ng mga kamay. Samantala, ang mga Pariseo din po naman ay sumasama sa kanila, hindi para makiisa sa gawain ni Kristo, kundi maghanap ng kamalian para meron silang maisumbong sapagkat talagang sila ay against sila kay Jesus Christ. At before tayo magpatuloy ay atin pong masasabi na ang mga Pariseo, ang kanilang mga katwiran ay hindi po natin dapat tularan. Sa Matthew 5:20, sinabi ni Kristo, kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng iskriba at mga Pariseo sa anumang paraan, ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. So balikan natin ang Matthew 7:1. Ay Marcos 7:1. Nung makita ng mga Pariseo na ang mga alagad ni Kristo ay kumain ng kanilang tinapay ng kamay na hindi hinugasan, ay kanila pong hinusgahan at ang sabi nila, bakit ang iyong mga alagad ay kumakain ng tinapay ng kamay na hindi hinugasan sa makatibagay kamay na karumalduman? Kung ating papansinin, ang issue ay hindi doon sa tinapay na kinain, kundi ang issue doon ay doon sa kamay na humawak sa tinapay na kung saan ay hindi hinugasan. Ay ano pala ang sabihin natin, ano palang meron itong mga Pariseo? Kung ating basahin talatang 2, 3 at 4, ay ito palang mga Pariseo ay meron silang mga minanang turo na napakahigpit na bawal sa kanila ang kumain ang kamay, bawal dumampot ng pagkain kung hindi ito sila maingat na naghuhugas ng kanilang mga kamay. Samantalang ang practice na ito ay wala na ito sa practice na itinuturo ni Jesus. Na kung ating papansinin muli, ang mga Pariseo Hudyo, ang mga lagad Hudyo, si Kristo ay Hudyo. Kung ang pag-uusapan ay hayop na marumit karumaldumal, hindi sila kailangang magtalo sa bagay na yan. Bakit? Sapagkat sila po ay pareho na hindi kumakain ng maruming bagay. Ibig sabihin, meron silang isang dietary law. Nagkakaisa sila sa paniniwalang ang maruming hayop ay hindi makain at ang pwedeng kainin ang malinis. So hindi sila nagtatalo sa bagay na yan.
So, pauna lang po sa ating mga taga-basa, ano po, natigit sa mga ating nagtuturo, nangangaral, ano po, mag-ingat po tayo. Sapagkat, sa talatang ito po, ay hindi po kasama sa paksa na pinag-usapan ang hayop na marumi at hayop na malinis. So, pakiusap, ikaw na bumabasa ng Marcos 7:19, huwag mong isisingit dyan ang hayop na marumit malinis sapagkat hindi po yan kasama sa pinag-uusapan. So, balikan natin. Ang diskusyon po ay doon lamang sa kamay na hindi hinugasan. At kung natin pansinin, ayon sa mga Pariseo, ang kanilang iniisip na pagka ang kamay ay marumi, yung dumi sa kamay na ihawak doon sa pagkain ay didikit sa pagkain at pagka kinain ito ay papasok sa katawan. Siyempre ito ay itutunawin ng ating katawan. Iniisip nila na ang dumi ay sasama sa dugo, makukontaminate yung isip ng tao kaya pwede siyang magkasala. Kaya sinabi ni Jesus Christ sa Marcos 7:19, ang sabi niya, sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan. At ang sabi doon, ito ay tutuloy doon sa dinadaanan ng dumi, sa puwit baga. At ang sabi roon, sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. So, hindi si Kristo ang naglinis sapagkat ang ginamit niyang salita'y niya. Tinutukoy po niya ang tiyan na ang duming dumikit sa tinapay. Pagdating sa tiyan, tutunawin niya, isi-separate niya ang dumi at yun ay dudumi ng tao. Ngunit ang substance ng tinapay, ng pagkain, ang siya lamang itra-transport sa buong katawan. Kaya hindi po makakahawa sa tao ang kumain ng kanyang pagkain na hinawakan ng kamay na marumi kung ito man ay marumi at dumikit doon sa tinapay. Sapagkat ang tiyan ay may kakayanang i-separate ang dumi para idumi at ang substance lamang i-transport sa buong katawan. Kaya sa aklat ng Matthew binabanggit, ang pumapasok sa bibig ay hindi nakakahawa, kundi ang lumalabas mula sa puso. Ano yon? Mga masamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya. Ngunit ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi nakakahawa sa tao. Kaya mahal kong mga kaibigan, lagi nating tatandaan, Bible's unity and uniformity amidst diversity cannot contradict itself but explain itself. Bakit ko po ito sinasabi? Ang Biblia po hindi magkalaban. At kung mayroong para bagang ito'y nagkakabangga-banggaan, hindi po ito nagkakabangga-banggaan. Ibig sabihin lang, nagkulang lang tayo ng pangunawa at pagtitimbang-timbang. Sapagat ang Biblia rin ang magbibigay ng tamang kapaliwanagan para sa kanyang sarili. Bakit po? Sa aklat po ng Isaiah 66:15 up to 17 ay sinasabi po roon ang propesiya na sa pagdating ng Panginoon ay papatayin sa pamagitan ng apoy ang kumakain ng baboy at iba pang mga maruming bagay. Na ngayon, kung ating nasusundan ang Biblia, ay sa panahon ng Panginoong Hesus na siya'y nagkatawang tao, sa Matthew 7, 5:17 hanggang 19, ay sinasabi po ng Panginoon na huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan at ang mga propeta.
Yan po'y pinangalawahan ni Pablo sa Gawa 24:14. Na ang sabi niya, ito ang ipinapahayag ko sa inyo na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sikta, ay gayon ang paglilingkod ko sa Diyos ng aming mga magulang na sinasampalatayanan ko ang mga bagay alinsunod sa kautusan at nasusulat sa mga propeta. Ang hula ni Propeta Isaias ay sabi ni Kristo hindi niya sinira. At ang sabi ni Apostol Pablo, ito po'y sinusunod niya at pinaniniwalaan ang mga nasusulat ayon sa mga propeta. Sumalinaw po ng hula ni Isaias para sa future ay hindi po sinira ni Kristo, bagkus patuloy na sinusunod ni Pablo bilang siya ay ating kinikilalang apostol ng mga Hintil. Kaya nga po, hindi po sasalungatin ni Marcos sapagkat ang banal na espiritu na sumasa kay Isaias at siya rin ang banal na espiritu kay Panginoong Hesus ay siya rin ang banal na espiritu kay Marcos at siya rin kay Apostol Pablo. So hindi po pwede na ang propesiya ni Isaias ay para sa future at pagkatapos ay sisirain na ni Marcos. Kaya, yung sinasabi ni Marcos 7:19 sa salitang ito'y nililinis niyang lahat ng pagkain, sa aklat po ng Griego, sa salitang Griego po ay may tatlong salita. Ang pagkain ay bruma o brumata. Ang hayop na marumi o karumaldumal ay akatarton. Samantala, ang pagkain na narumihan mula sa kamay ay tinatawag na koinon. So, koinon po sa Griego ang Marcos 7:19. Hindi po akatarton, kundi koinon. So, napakarami po tayo mga batayan na ang Marcos 7:19 ay hindi po nagsasabing ipinapakain ng mga maruming hayop, kundi ito po ay doon lamang po sa pagkain narumihan dahil sa kamay ninugasan. Kaya ang sabi ng Panginoon, nililinis niya ang lahat ng pagkain, hindi niya po sinabing nililinis niya ang lahat ng karumal-dumal. Last po na ating illustration gagamitin. Sa Lumang Tipan po ay sabi natin mayroong isang malaking kulungan. Nandoon ang lahat ng uri ng mga hayop. At naglagay naman po ng dalawang kulungan na mayroong pong mga karatula. At sinabi ng Diyos, sabi ng Diyos, ang baka, tupa, kambing, ilagay sa isang kulungan, lagyan ng karatulang ito'y pagkain. Ang baboy, kuniho, kamilyo, ilagay sa isang kulungan na ang karatulay marumi at karumaldumal. So, mayroong isang kulungan na ang pamagat ay pagkain. Mayroong isang kulungan na ang pamagat ay karumal-dumal. Sabi ng Marcos 7:19, sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Yung lahat ng pagkain ay nandoon sa kulungan na may pamagat na pagkain. Sinabi ba sa talata ng Marcos 7:19 na pagkatapos sinabing sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain, sinabi rin bang pati karumal-dumal kasama ang nilinis? Hindi po, mahal kong mga kaibigan. Yan po ay napakalinaw na atin pong ipinaliwanag. Nawa po ay ito'y mapulutan natin ng aral at atin po itong maging gabay, karagdagan natin kaalaman, gabay sa ating paglilingkod upang hindi tayo malihis sa ating pakikitungo sa salita ng ating Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat.